Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, wini-welcome ko po kayo sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po namin sa inyo. At nandito po tayo sa tema na God's love and justice. And by God's grace, we hope and pray na ang ating po pinag-uusapan dito ay nagiging pagpapala sa inyong lahat. Nung nakaraan po ay pinag-usapan natin yung topic na free will, love, and divine providence. Kakibat nito yung last topic pa, the problem of evil. At dito po natunghayan natin, napag-usapan natin that in reality, we discuss about God's control, God's consistency, and we also look at God's commitment. Na pinag-usapan natin, yes, it's true, God is sovereign, God is in control, but He will not deny Himself. He will not contradict Himself. And that's why He is committed. He gave us the free will because of His great love for us. But
dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pagmamahal, out of His divine providence, if we trust in Him, if we hold on to Him, He can turn yung ating mga evil events, yung mga bad experiences into something great, into something good that will help fulfill His purpose for us. Kaya po ang ganda nung napag-usapan natin yan. Kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan, pwede nyo pong reviewin, pwede nyo pong ulit-ulit na mapakinggan by looking at our social media. At yan po mga kapatid, mga kaibigan ko, ay isang malaking tulong para nang sa ganun po maunawaan natin itong topic na ito, yung topic na diniscuss po natin. At sa pagpapatuloy nga po nitong ating dinidiscuss na sa temang God's Love and Justice, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay pinamagatang The Cosmic Conflict. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Praise the Lord at purihin po ang ating Panginoong Diyos dahil tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga pag-aaral na ito. Salamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat po ng mga nagpe-pray, nagsusupport, at nagpapakita ng kanila pong mga concerns kung kaya naman ang ating gawain ay nagpapatuloy. Mapapansin nyo po ay iba yung ating setup today, but still, at katulad ng mga nakaraan, kasi bakit po your servant is still on itinerary, but praise the Lord, no? Na tuloy-tuloy pa rin nating nagagawa na mapag-aralan ng mabuting mga salita. At salamat din po sa inyo pong patuloy na pagsama sa amin at patuloy nyo pong sinusubaybayan, tinitignan at sama-sama po tayong natututo sa ating mga pag-aaral. Gusto ko pong pasalamatan ng lahat ng mga nagpe-pray at nagsusupport sa ating mga ministry ito, ang ating face-to-face ministries at ang ating mga online ministries. Kaya naman ito ay nagpapatuloy. Salamat po sa mga prayers at salamat po for always being excited to join us dito po sa mga pag-aaral. At kung ito pong ay unang pagkakataon ninyo, we invite you to like, to subscribe, to hit the notification bell para nang sa ganun po ay ma-notify po kayo sa mga iba pang mga programs at mga posts na amin pong ginagawa. At kung lagi na po namin kayong kasama, as usual, we want to ask you, to request of you, na i-share itong program natin ito by simply clicking the share button if you're watching sa social media. I-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, ilagay nyo sa timeline ninyo, or i-copy nyo yung link para po nang sa ganun, ma-share ninyo kung saan mang social media platform ang inyo pong ginagamit. Ano po? Yan po ang pwede natin gawin. And by doing that, we can already share the blessing ng ating pong mga napag-aaralan dito. May babahagi nyo na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga mahal sa buhay. At gusto ko rin pong pasalamatan yung mga kapatid, mga kaibigan po natin na nagpapatuloy sa atin ngayon. Kung nasan man po tayo, purihin natin Panginoong Diyos, kaya po tayo nakakapagpatuloy sa mga paglilingkod natin sa face-to-face ay dahil po sa pagbubukas ng kanilang mga tahanan. Binabati ko po kayong lahat at nawa po'y patuloy kayong ingatan, gabayan at samahan ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, again, mga kapatid, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral at nawa po ay mabless tayong lahat at nawa po'y patuloy nating makilala pa ang ating Panginoong Diyos dito po sa ating gagawing pagre-repaso, pagre-review ng ating leksyon. Samahan niyo po ako sa ating gagawing panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po namin Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at binigyan kami ng pagkakataon upang muling magkasama-sama upang mapag-aralan ang inyong mga salita. Nawa po mga bagay na aming mga mapapakinggan, mapag-aaralan, mga bagay na aming mababasa ay makatulong po nawa sa paglago ng aming pananampalataya sa inyo. Makatulong po nawa upang nang sa ganun ay mas lubusan pa po namin kayong makilala. Mahal na Diyos, sa aming mga sarili, hindi po namin kaya. Sa aming mga sarili kami mahihina. Ngunit salamat po na kayo pong tutulong sa amin at ang banal na Espiritu ang magpapaliwanag ng aming mga isip upang nang sa ganun ay maunawaan namin ang gusto niyo pong iparating sa amin ngayon. Maraming salamat at nadarama po namin kasama namin kayo sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. At kinagagala ko po na sama-sama na naman tayo na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at nawa po ay hanggang sa katapusan ay sama-sama nating pag-aaralan at sama-sama at sasamahan niyo po kami dito po sa ating ginagawang pag-aaral. Ano po? Dahil napakaganda. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na The Cosmic Conflict. Okay? I think from the title itself, The Cosmic Conflict, you have an idea already. Ano? Ito po ay may kinalaman sa great controversy. Okay? At ang ating key text is in Genesis 3:15. At ang sabi po dyan ay ganito: I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. At ito pong key text na ito ay one of the earliest prophecy in the book of Genesis or in the beginning. Kasi bakit po? Itong prophecy na ito ay pumapatungkol sa gagawing sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. It's pointing to Jesus Christ, who will once and for all defeat the enemy. Kaya sabi po dun sa text, he shall bruise he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Okay? So, ito po mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, ay mahabang istorya, mahabang pag-aaral, but this is pointing to Jesus Christ who will defeat Satan at the cross of Calvary. Okay? Na ito ay maapekto ng ating Panginoon Jesucristo because yung sin ay kanyang ikikarry, pero at the same time it will also show that truly God is a God of love and God is a God of grace, because yung kanyang death on the cross will show that truly God is a merciful God. Kaya po dito ay ito yung unang prophecy sa banal na kasulatan, especially starting in the book of Genesis, in the beginning, na nagpapakita na tunay nga na sa ating Panginoon Jesucristo ay may tagumpay. Okay? Maapektuhan natin Panginoon Jesucristo, siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo, pero yung kamatayang yon ang magiging paraan para nang sa ganun, tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa at tayo ay makasigurado sa ating pong salvation. Ngayon, pag-usapan natin cosmic conflict. And as usual, allow me to share 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para ma-share po ninyo sa inyong mga masabuhay, sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong ibang mapupulot pang mga leksyon mula po dito, ay purihin ng ating Panginoong Diyos, you can write it and share it. Okay? I-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Kung kayo naman ay may pagkakataon na mapag-aralan ito ng sama-sama, then you can share that. Kaya maganda po na isusulat ninyo yan. Or kung kayo kasama namin dito sa social media platforms, ay maganda po maiano ninyo yan. Ma-comment po ninyo dyan para mababasa ng iba. At yung pagbabasa po nila ay makakapulot pa sila ng iba pang mga leksyon na maganda mula po dito sa ating pinag-aaralan ngayon. So again, I encourage you to read your Bibles. And as you read the Bible, I hope and pray this will help na mas lalo pa tayong ma-in love sa ating Panginoon Jesucristo at mas lalo pa natin siyang makilala. And ulitin ko po, lagi ko ito sinasabi, our study of the Bible, we are very happy you are joining us online. Sobrang saya ko po. Kasama ko po kayo. Pero mga kapatid, do not let na ito pong ating pag-aaral ng online ay hindi na kayo mag-aaral on your own. Okay? Wag ganun. Kasi bakit mas maganda po yung nakakapakinig na kayo ng mga iba't ibang mga online studies and then kayo mismo nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, let's go. The first letter S na gusto ko pong i-share sa inyo, nilagay ko po dito ay the start. Okay, we're talking about the cosmic conflict. And so it's important for us to know the start. At ang ganda, to be honest, pwede nating simulan sa Genesis, yung start. Paano nangyari ito? Pero gusto kong simulan muna dito sa text na ito. Sa Matthew 13, there's a parable na shinare ng ating Panginoong Jesucristo. At ang nangyari po ay ito ay yung naghasik ng mabuting binhi, yung master. And yet, later on, meron pong mga lumabas na mga hindi mga magagandang seeds.
Kaya ang sabi po sa Matthew 13:27 ay ganito, hindi magandang mga buka. Ano? Sabi po dito, Matthew 13:27, Sir, did you sow good seed in your field? How then does it have tares? Yan ang tanong ng mga workers ng master. Bakit ganito yung nangyari? Nakita namin maganda lang yung tinanim mo, pero bakit may mga masama? At ang sabi sa Matthew 13:28, an enemy has done this. If we're gonna relate it sa ating pong mga buhay ngayon, kung babalikan natin sa Genesis, everything that God created is beautiful. Everything that God created is good. It's very good. It's excellent. And yet, when we look at this world right now, we can see that there are a lot of bad things. May mga sakunang nangyayari, may kagutuman, may karamdaman, merong mga heartaches na nangyayari, at marami pang mga hindi magagandang karanasan na pinagdadaanan ng tao sa panahong ito. Yan na nangyayari sa mundo. And so, we can, and many people are even asking the same question. If God created all things na maganda, how come we have these things? And the Lord said in Matthew 13:28, an enemy has done this. Ibig sabihin, eto mula nung last 2 lessons natin, and even yung nakaraan, pwede nyo pong balikan, we've been emphasizing, yung mga hindi magandang nangyayari sa atin, hindi yan gusto ng Panginoon. Okay? Hindi yan will ng Panginoon. It's the enemy who has done that. Siya ang nagbigay, siya nagdudulot sa atin ng mga hindi magandang mga bagay dito sa sanlibutan. Okay? It's the enemy. It's Satan. At babalikan natin later on. Okay? Paano nangyari ang lahat ng mga bagay nito? Kaya nga we're talking about the start. At ang sabi dito sa Matthew 13:29-30, do you want us then to go and gather them up? In other words, why not uproot the evil immediately? No, the master replies, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. Okay? So ang tanong, bakit? Maring may mga ilan sa atin nagtatanong, bakit nung nagkasala si Satan? At si Adam hindi kagad tinanggal ng ating Panginoong Diyos. At ang sagot doon ay kung tinanggal daw kaagad, ano po mangyari? Maging yung mga wheat ay matatanggal. And so let them both grow together until the harvest. Hanggang makita, mahinog, at mahayag talaga na ang Diyos ay Diyos na tunay na pag-ibig at pagmamahal. Kasi ang paratang ng kaaway, ang ating Panginoong Diyos ay hindi mapagmahal at hindi just sa mga nangyayari at sa mga kanyang pamamalakad. Okay, maganda. Because we already mentioned that an enemy has done this. It's referring to Satan. If you will look back at the life of Lucifer, alam nyo yung Lucifer, if you look at it, it means bearer of light. Kaya nga po I think in the Hebrew, Luxfero, na ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag. And yet, what happened to him? Siya'y naging tagapagdala ng kadiliman. Bakit po, mga kapatid ko, mga kaibigan ko? Kasi po, if you will look at the story in Ezekiel and in Isaiah, babasahin po natin yung text pamaya, he was not contented by what or but by who he is, by what he already have. He was not contented. And what happened, mga kapatid, mga kaibigan? He turned into something different. Okay? Kung babasahin po ninyo sa Isaiah 14:12-14, this is what happened to him. How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will make myself like the Most High. So mapapansin po natin that he was not contented. He was not happy sa meron siya. Hindi siya happy that he's able to worship God. And now, ang sabi niya, I want to be like the Most High. I want to be like God. Okay? Ito ang nangyari kay Satan. He was not contented. And because of that, hindi pagiging kontento, ang nangyari ito po yung nagdulot ng mga questions.
Kaya po tinatawag itong mystery of sin. Why? Because no one else tempted Satan. He sinned in his heart. Siya yung nakaisip. Mystery kasi walang ibang naging source, walang ibang nanukso, kundi siya lamang ang nakaisip. And then he started questioning the character of God. Kasi bakit? He started saying things about who God is. Kasi bakit? Yung kagustuhan niya maging gaya ng Diyos. He was not contented with the reign of God. He was not contented with the rule of God. And so what happened? He wanted to be the Most High. And if you look at Revelation chapter 12, there was war in heaven. Nagkaroon ng digmaan. Sorry yan. Nagkaroon ng digmaan sa kalangitan. Kasi bakit? He wants to overthrow the kingdom of God and he wants to, kasi ang isip niya, yung pamamalakad ng Diyos ay hindi sapat. And so he started casting doubts to other angels, making them believe na ang Diyos ay hindi nga mabuti, ang Diyos ay hindi nga tapat, ang Diyos ay hindi merciful, ang Diyos ay hindi pag-ibig sa kanyang pakikitungo, at ang kanyang sinasabi ay ang Diyos ay wini-withhold ang mga bagay na mga maganda. Ang Diyos ay wini-withhold yung mga bagay na mabuti sa kanyang mga nilalang, sa kanyang mga nilikha. Eh di ba ganun naman na nangyayari? When when there's already somebody who's on the top and you want to be on top, well, of course, yung iba, they will just work hard. They will just do their best. Okay? Gagawin lang nila yung part nila. Pagbubutihin nila yung kanilang ginagawa. Pagbubutihin nila yung kanilang mga paglilingkod. And by God's grace, without stepping on anybody, the Lord puts them there. Okay? Or they are recognized by the boss. They are recognized by the office. Okay? Nangyayari yan. Praise the Lord. Kung ganun po ang ating gawain, mga ginigil na mga kaibigan mapatid, na we are not stepping on anybody. We are just dealing with facts. We're dealing with the work. Okay? Pero may mga ilan that they will step on somebody else in order to reach the top. They will destroy the reputation of somebody para nang sa ganun makuha nila yung posisyon. May mga ilan na ang gagawin ay palalabasin na ikaw ay ganito ang ginagawa mo. Palalabasin na ito yung intention mo. Palalabasin na ito yung ginagawa mo na hindi naman yun talaga ang purpose mo and motive mo. Yun ang palalabasin nila para nang sa ganun to put you down. Okay? May mga ganun nangyari. And I believe this is what happened here in Isaiah 14. He started casting doubts in the minds of other angels. At hindi lamang po yun, he started destroying in the minds of other creatures or other angels, he started casting doubt about the love of God. Okay? At hindi ko alam mga kapatid kung nangyari na yan sa inyo. Kung tayong gumagawa, then have mercy on us. And if you're listening right now and you can relate to what's happening and you can recognize that you've done it, mga kapatid, let's ask for forgiveness. Let's ask the Lord to help us. Let's ask the Lord to fight fairly. Okay? Or not fight fairly, but to deal with things fairly. Na wag nating gawin yung mga ganitong gawain na tayo ay mang-aapak o maninira ng iba para lang makuha natin yung gusto natin o makuha natin yung posisyon. Okay? Yung palalabasin natin na dehado yung iba without clarifying, without understanding, without really talking to the person. Kung ginagawa natin, then let's ask for forgiveness from the Lord. Pero kung tayo naman yung nabibiktima ng ganito, and we live in an unjust world, we live in this world, and there's the problem of evil na talagang mararanasan natin yung mga ganito, then let's continue holding on to the Lord. Kasi bakit mismo ang ating Panginoong Diyos ay ginawa na Satan tried to destroy his reputation. At may ilang mga naniwala. Ito mga kapatid, ang gandang lesson nito, no? Talagang hindi mo maiiwasan. May mga ilan, without knowing the facts, without knowing all the details, they only know one side of the story, they will believe. Okay? May mga ilang ganun po talaga. Kaya dito nakita po natin yan sa story na ni Satan, ni Lucifer. It happened. And it can also happen to us.
Kaya at the end of the day, we have no control talaga. Kung ano ang maiisip sa atin, we have no control kung ano magiging reaction, and even with all the good intentions that we have, we can be misinterpreted. Okay? Minsan nga, isang maling word na nagamit mo, o minsan medyo napastrong lang yung approach mo, misinterpreted ka na . Minsan ganun nangyari. But the point is, mga kapatid, si Satan si Lucifer was not contented. He wanted to get something else. He wants the benefit. Okay? Siguro iniisip niya, pag Diyos siguro, ganito ang mangyayari, ganito yung mga makukuha. And so he started casting doubt. He started destroying the reputation of God. And there was war in heaven. He convinced 1/3 of the angels. But, of course, he's dealing with the Almighty God, and so he cannot succeed. He was defeated. At ang nangyari, ganyan nagsimula sa kalangitan, mga kapatid. And so that's why we need to always pray to the Lord to help us to be contented. Okay? And if there's something that we want to reach, okay, again, walang masama, mga kapatid, mga kaibigan ko. You desire for promotion, walang masama. You desire to get a good job, walang masama. You desire someday to be the CEO, to be the boss, walang masama. Pero to do it like what Satan did, that he was desiring it to the point that he's destroying God. He's trying to, he's trying, because he cannot destroy God. He's trying to destroy God. He's the image of God in the minds of other creatures. Doon ang mali. Yun ang dapat huwag nating gawin. Amen? Ang dapat ay lagi tayong gawin kung ano yung tama. Okay? Gawin natin lagi kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos without stepping on anybody. Of course, mga kapatid, may mga times, of course, we are called to do what is right. We are called to do what is right. And if it means doing what's right is to rebuke and to say things na may, of course, alam nyo, iba mga kapatid yung sinasabi natin, just to clarify iba yung sinasabi nating stepping down or stepping on others. Kasi yon, ang nangyari, naninira ka lang. Nagsasabi ka lang ng mga hindi maganda, pinapalabas mo lang na masama yung ibang tao. Yun yung you are stepping on somebody. Pero yung pinagsasabihan mo dahil mali talaga yung ginawa, I believe that's love. Kaya lang, minsan mga kapatid, even if it's love, it can be misinterpreted. Nangyari na rin sa ating Panginoon Jesucristo. It was out of His love that He sent prophets, judges, kings, and the disciples, and even His Son, Jesus Christ Himself, went here. Out of His love. And out of His love, pinagsabihan niya at kinorek niya yung mga mali na mga pananaw at practices, and what happened to Him? He was crucified. Again, mga kapatid, I'm just, this is a very practical study. I'm trying to look at it in a very practical point of view para makita natin itong pinag-uusapan nating cosmic conflict has also something to do with how we act. Kung paano tayong makisama sa mga tao sa ating kapaligiran. And of course, mga kapatid, bilang tao, ang ating mga perspective of things is very limited. And that's why we always need to seek the guidance and power that comes from the Lord in order for us to make the right decision. So this is what happened to Satan. And so there was war in heaven because he was not contented. And he got defeated. And then, on earth, he went to Adam and Eve. Eve was alone. And then he started talking to Eve. If you look at Genesis chapter 3, mababasa niyo po yung story. At ang nangyari, ang sabi kagad ni Satan ay sinabi ba ng Diyos na bawal kayong kumain? And then Eve answered, sila'y mamamatay pag kinain nila yung prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ang sagot sa verse 4 to verse 5 ng Genesis chapter 3, ganito. But the serpent said to the woman, "You will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." Ayan mapapansin nyo po, ang comment ng kaaway, you will not surely die. The Lord said you will die, and then the enemy said you will not surely die. It's the exact opposite.
It's the exact opposite ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, hindi kayo mamatay, at ang sabi niya pa, pag lumabag kayo, at pag hindi nyo, kinain nyo yan, hindi na nga kayo mamamatay, mabubuksan pa mga mata ninyo, at maiintindihan ninyo how to be like God. You will be like God, knowing good and evil. And so the same thing that He desires to be like God, He was casting also the same vision dun sa kanyang kay Adam and Eve. Especially ito sa conversation sa Genesis chapter 3 kay Eve. Magiging gaya ka ng Diyos. Yun ang gusto niya, di ba? Kaya nga there was war in heaven. He wanted to be like the Most High. And now He's saying to Eve, magiging gaya kayo ng Diyos. Mga kapatid, mga ben, again, another practical story here. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, you will die. Ang sabi ng enemy, you will not surely die. You see how the enemy will try to, oppose yung sinabi ng ating Panginoon Diyos. Yung opposite ng sinabi ng ating Panginoon Diyos. I don't know if you've experienced something like this. Okay? Of course, sa tao, tayong mga tao, mga kapatid, minsan may mga sinasabi tayo, then later on ay bumabaliktad tayo, nag-iiba. Well, minsan nag-iiba kasi we realize that what we said earlier is wrong, and that's why we change it. May mga ilan naman, they said something that is right now, and then they change later on kasi bakit? They realize they will lose their benefits, they realize that they will lose something, and so instead of standing for the truth, ay binabaliktad nila yung sinabi nila. Okay? Pero again, mga kapatid, sana tulad nung umpisa, may mga nasabi tayong mali, pero later on, we ask for forgiveness and we start changing it, kaya naman may pagbabago. Okay? Mas maganda kung ganun yung nangyayari sa atin. Okay? Kasi bakit dito, ang ating Panginoong Diyos, pag sinabi niyang mali, mali. Pag sinabi ng ating Panginoong Diyos na hindi dapat, hindi dapat. Pag sinabi ng ating Panginoong Diyos na hindi pwede, hindi talaga pwede. That's why I like our study last time, that He's consistent. Hindi siya tulad ng tao. Sasabihin, pwede. Pero later on, pag i-evaluate na at meron ng mga troubles and problems, sasabihin, ay hindi ko naman yan sinabi. Minsan may mga ganun nangyayari. Minsan nangyayari mga kapatid, yung bigla na lang umaatras, magugulat ka na lang, yung sinabi biglang naging opposite. Well, again mga kapatid, we live in this world, and that's why we cannot avoid. Nangyayari talaga yung mga ganung bagay. Pero ang Diyos, sinabi niyang bawal, bawal talaga. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Pag sinabi ng Diyos na hindi ka makakapunta doon, huwag kang pupunta. At pag sinabi ng Diyos na pwede kang pumunta, pwede kang pumunta. Kasi bakit? God is love. Tayong mga tao, posible pang magkamali sa ating mga assessment. Aminado tayo dyan, mga kapatid. Kahit ako po, aminado ako. I can be wrong with my assessment and evaluation. But at the end of the day, mga kapatid, the motive should be love. I'm not saying it's an excuse na pag mali na yung naisip mo and then because your motive is correct, then your action is correct. No, I'm not saying like that. I'm just saying, mga kapatid, tayo, limited tayo, and that's why we try our best to connect to God, to ask for His help, para nang sa ganun yung ating sasabihin is in line with what He wants, yung ating sasabihin is consistent. Okay? At kung magkamali naman tayo, we are humble enough to say that we committed a mistake. Okay? Kaya, sinabi ng Diyos, mabuti yan sa'yo, mabuti yan sa'yo. Pag sinabi ng Diyos, masama yan sa'yo, masama talaga yan sa'yo kasi mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang, hindi pinakinggan ni Adam and Eve. Mas pinakinggan nila yung sabi ng kaaway, you will be like God. Mas naging attractive sa kanila yung pagbubukas ng kanilang mga mata at pagkain ng prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama. And so they ate of the fruit and sinned before God. And that's how sin started. That's how all these problems, all this negativity ay nangyayari dito sa mundong ating ginagalawan. Yun ang dahilan. Mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid ko. So number one, as we look at the cosmic conflict, we look at the start. Bakit may mga problema? Bakit may mga sakit? Bakit may mga hindi tayo magagandang nararanasan sa buhay na ito? Bakit unfair? Bakit may mga injustices? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako namamatay na sa buhay? Bakit ako nagkakasakit at marami pang iba? It's all because of sin.
Satan sinned and Adam and Eve also entertained sin, and now we are all sinners. We are affected. Kaya nga po yung pinag-usapan, the problem of evil. So cosmic conflict, there's a war. Number 2, what's the subject of this war? What's the subject of this cosmic conflict? Is it about just, para nang sa ganun ay, maligtas tayo ng mga tao, which the Lord wants na tayo ay maligtas, tayo ay mapabuti, tayo ay makasigurado na okay, magkaroon tayo ng kapayapaan. Yan, gusto natin, Panginoong Diyos. But what's the main subject of this war? In John 8:44, tingnan po ninyo itong text na to. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there's no truth in him. And when he lies, he speaks out of his own character, for he's a liar and the father of lies. Ano pong sinasabi dito? Ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, that the enemy, that Satan, is a liar. And he speaks out of his own character. At ano ang main subject ng cosmic conflict, ng great controversy? It's all about the character of God. Kasi bakit po, ang gustong palabasin ni Satan from the very beginning ay hindi mabuti ang Diyos. Na ang motive ng Diyos ay hindi purong pag-ibig. Na ang mga gawain ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi may iba pang dahilan. He's not just, hindi siya fair. Hindi siya merciful. Wini-withhold niya sa atin yung mga magaganda. Yan ang kaisipan na ipinapasok ng kaaway ni Satan. He's trying to destroy, mga kapatid, the character of God in our minds. Yung mga problems natin, yung mga nararanasan natin na result ng problem ng evil, the main point is to destroy the character of God. That we cannot trust God. Kaya minsan tingnan nyo po, pag nagkakaproblema tayo, di ba, minsan nung nangyari, sinisisi natin Panginoong Diyos. Ano pa, minsan nung nangyari, pag nagkakaproblem tayo sa mga palabas, sa mga pelikula, sa mga palabas sa telebisyon, ano nangyari? Sinasabi nila, kasi yung hindi na siguro ako mahal ng Panginoon. Hindi ba magsasabi ng mga ganun? Sasabihin pa pag minsan, Panginoon ay pinaparusahan ako. Okay? Ang Panginoon ay hindi na pinapakinggan yung aking mga saloobin. Kaya nga po yung mga huling pag-aaral natin, di ba? Yung mga katanungan, yung mga binabanat nila tungkol sa ating Panginoong Diyos. They question if God is in control. Bakit nararanasan natin itong mga bagay ito? Kaya nga po, kung di nyo po napanood yun, balikan nyo po. Napakagandang pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan. Napakagandang ma-remind na ano bang ibig sabihin ng God is in control. Kasi ang thinking ng iba, because God is in control, lahat ng mga nangyayari talaga ay lahat gawa ng Panginoong Diyos. Lahat kalooban ng ating Panginoong Diyos, kahit yung mga masasama nangyayari sa atin. And even the consequences of our sin, sometimes we blame it to God. Kasi minsan sasabihin natin kung talagang mabuti ang Diyos, bakit nangyari sa atin to? Pero in reality, kaya naman nangyari yun kasi we are doing something that's wrong. Okay? Kasi pansinin po ninyo, ano ang epekto noon? Bakit natin nasasabi o minsan bakit nagkakaroon tayo ng mga ganong mga katanungan? Because it is the business of Satan to destroy the character of God in our minds. Na ang Diyos ay hindi tayo kayang bigyan ng tunay na kasiyahan. Na ang Diyos ay wini-withhold sa atin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Di ba mga kapatid, nung tayo sa mga kabataan na nanonood ngayon, at maging ako po, nung ako'y mas kabataan pa, syempre mas kabataan, kabata pa tayo eh. Nung tayo mas kabataan pa, di ba po minsan na nangyari ay, may mga pinag-uutos sa atin yung mga nakakatanda na dapat ay hindi natin gawin, and yet we question. Bakit naman ganun? Napakadamot naman niya. Di ba ganun ang mindset? Napakamakasarili naman nung nakakatandang yun. Napakadamot naman. Meron naman siyang may bibigay, pero bakit hindi niya ibinigay?
Pwede namang ipahiram, ayaw Alam mo yung mga batid, di ba? And ang ending, ano ang naaapektuhan? Yung ating pagkakilala o pagkaunawa doon sa nakakatanda na nagbabawas sa atin. Okay? Kasi, ang nangyayari po minsan, ang mindset ng freedom ay you can just do whatever you want. Even if it means disobeying God. Yun ang mindset ng karamihan ng kalayaan. Na ang kalayaan, you are free. Yes, of course, you are free to decide whatever you like. Pero mga kapatid, true freedom is never the absence of the law. It's never the absence of the law. It's never the absence of the guidance of God. Kasi ang tunay na magpapasaya sa atin ay sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Halimbawa, mga kapatid, yung 10 utos. Sasabihin natin, ang dami namang binibigay ng Diyos na pahirap. Oh, and you see, when you entertain that idea, ang iniisip natin ngayon na ang Diyos ay malupit. That the Lord is brutal, is not considerate. Kasi yun ang mindset natin, maraming pabigat. Ang dami namang bawal sa ating Panginoong Diyos. Ano mindset? Madamat ang Panginoon. Pero kung titignan natin na He's saying things, He's telling us, He's rebuking us, He's giving us orders because He loves us, it will change things. Okay? Halimbawa, sa isang mga kapatid, sa isang grupo, let's say sa isang kumpanya. Okay? Alam nyo, yun ang ganda when you're working with a team. Not everybody will think like you. Pag may mga katrabaho ka, hindi lahat ganun mag-iisip katulad sa'yo. But by God's grace, if you allow the Spirit to lead, you can be united na kahit magkakaiba kayo ng mga strength, magkakaiba kayo ng mga gusto, and you have a common goal na you love the Lord, you love the church, you will work together. You will appreciate one another. Ma-appreciate mo yung mga ideas, ma-appreciate mo yung mga detalye, ma-appreciate mo yung mga bagay na yan. Okay? Ganun na mangyayari. Okay? Pero once you entertain the idea na, halimbawa, may pinag-uusapan lang kayong mga bagay, mga things to improve the church, the organization, or let's say, your company. But you started entertaining the idea na may personal. Pag ganun na ang nagsimula, mga kapatid, you start already thinking negatively towards the person. Okay? Ganun na mangyayari, mga kapatid. Kaya nga po, talaga, we need to pray to the Lord to help us. Kasi minsan yung human nature natin, ang nangyayari po, ang naiisip natin, yung negative about another person. Okay? Well, of course, yun naman ang limitation natin bilang mga tao. Kasi bilang mga tao, ang tendency talaga natin, hindi naman tayo perfect in our ways and in our approach. We also need to understand that. Okay? Nagkakamali naman talaga tayo. May mga mistakes tayong nakukumit, may mga mistakes tayong nagagawa. Nangyayari po talaga yan. We cannot deny. And that's the truth. That's the fact. Okay? Nagkakamali tayo. And we are not always 100% na sa ating mga gustong ipanukalang gawin ay, alam mo yun, na talagang everything is perfect. Walang ganun, mga kapatid. Okay? Again, I'm talking about, mga kapatid, sa mga projects and all of that. Okay? Na kahit sa kumpanya or kung saan man yan natin ginagawa. Okay? Pero mga kapatid, once you entertain the idea na pinipersonal ka, in-entertain mo yung idea na pinipigilan ka sa mga gusto, magkakaroon talaga mga kapatid yung kaisipan ng negative towards that person. I'm sharing this to make the lesson practical. Kasi bakit yun ang ginagawa ng Satan? Ini-instill niya sa isip natin, yung pagbabawal ng Diyos, pinapalungkot ka niya. Yung pagbabawal ng Diyos, hindi ka pinapapunta doon, kasi gusto niya siya lang. Hindi ka pwedeng magganito, kailangan dumaan ka sa proseso. Pinapahirapan ka. Kasi dapat madali lang yan. Dapat ganito lang, okay na eh. Di ba? Kung ganun ang mindset, mga kapatid, na i-entertain natin, then Satan is becoming successful. Kasi bakit? He's destroying the character of God in our minds.
And nire-relate ko lang po sa ating everyday na mga experiences kasi para nang sa ganun, mas maintindihan natin na once we entertain ideas, negative ideas about towards our co-worker or churchmate or kapatid, magulang o kahit sino pa man, pag nagsimula nating entertainin yung mga bagay na ganyan, then yung character ng taong yon, magkakaroon tayo ng wrong perspective. Even though, ang idea at ang gusto lang naman ng taong yon ay mahalin ka. Okay, mahalin sa mga magulang. Di ba? Ang mga bata, kailangan mong bawalan. Okay, one time, di ba? May mga bata, mag-uusap sila. Why do you think daddy and mommy is, not allowing us to do that? If they start entertaining the idea kasi madamot sila mommy at daddy, di ba, they will have a wrong perception of the love of their parents. Pero sometimes, of course, bilang tao nararamdaman natin, halimbawa, hindi ka napagbigyan, yung bata hindi napagbigyan. Sasamay loob niya. Pero you can still have the perspective that yes, hindi ako napagbigyan, medyo masama yung loob ko, but I know na yung nagsasalita, yung aking nanay, yung aking leader, o kahit sino pa man, mahal niya ako. Mayroong purpose. Okay? So, si Satan ganun pong ginagawa. Dinidestroy niya yung pananaw natin sa Diyos. Yung mga pagsubok natin, yung mga bagay na meron tayo, mga nararanasan, even yung mga blessings natin, pwedeng sirain ng kaaway yung pananaw natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, we need to really pray. We need to really be careful. And we need to ask the power of the Holy Spirit to help us para nang sa ganun maging klaro sa atin lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, lahat ng nais ng ating Panginoong Diyos, it's because He is a God of love and justice. Hindi ibig sabihin God of love, lahat na lang pwede. Kasi ewan ko mga kapatid, alam nyo yan din ay distortion din. Distortion din ng kaaway. Ay, hindi ka mahal ng Diyos kasi binawalan ka. Hindi ka mahal ng magulang mo kasi binawalan ka. Hindi ka mahal ng boss mo kasi binawalan ka. Kasi bakit? God of love and justice. Balanse. At dahil mahal ka ng Diyos, balanse. May mga bagay siyang ipagbabawal para sa ikabubuti natin. Para sa ikabubuti ng kanyang buong kaharian. Ulitin ko po, tayong mga tao, we can be, we are not like God. Yung motives natin sometimes is not perfectly right. Okay? We can commit mistakes. And that's why we need to ask the power that comes from the Holy Spirit. We need to ask God to help us. Na yung ating mga ginagawa is always with the motive of love and for the good of others. Pero ang Diyos kailanman mga kapatid hindi magkakamali. Because He's a God of love and justice. And the main subject for this cosmic conflict is Satan is attacking the character of God. Basahin natin itong sinabi ni Ellen White. He had sought to falsify the word of God and had misrepresented His plan of government before the angels, claiming that God was not just in laying laws and rules upon the inhabitants of heaven, that in requiring submission and obedience from His creature, He was seeking merely the exaltation of Himself. Therefore, it must be demonstrated before the inhabitants of heaven, as well as of all the worlds, that God's government was just, His law perfect. Satan had made it appear that he himself was seeking to promote the good of the universe, the true character of the usurper, and his real object must be understood by all. He must have time to manifest himself by his wicked works. Kaya po yung kanina, di ba? Sabi ng Panginoon, ba't hindi kagad pinaprot yung evil? Kasi bakit? Pinahihinog. Kasi sa paghinog, makikita ano talaga yung karakter ni Satan. Pero gusto ko, ang ganda mga kapatid, nung binasa natin. Okay? Ang business ng kaaway is to destroy the character of God. And it is also His business to destroy us to one another. To destroy yung ating pagkakaiba, yung ating uniqueness, yung ating diversity. That's the intention of Satan. So we can be destroyed and we will not love one another. Kaya we need to ask
guidance of the Lord. We need to ask the Lord to help us. Na sa lahat ng mga mangyayari sa ating buhay, the subject is clear that the character of God, that He's a God of love and He's a God of justice. He's God of love and God of justice. He's the balance of both. While we as humans cannot see the balance between the two, God is. And so we can hold on to Him. While leaders in this world, people in this world, even our parents, even us, can fail others, but God will never fail us. Whatever He decides, it is for the good of all of us. Sometimes mga kapatid, napakahirap paniwalaan. May mga mabibigat tayong sitwasyon na pinagdadaanan. Ako po mismo may mga pinagdadaanan. But I want to continue believing that the Lord is in control. He knows the right thing. And whatever He says, I must follow because He knows the best. Why? Because again, the subject is Satan is trying to destroy the character of God in our perspective, in our minds. Alright? So number 1, we talk about the start. Number 2, the subject. Okay? Mga kapatid, I hope na as I try to relate it to some practical experiences, practical na mga nangyari sa sanlibutan natin, I hope you're able to see kung paanong si Satan ay sinusubukan din tayong sirain sa isa't isa. Kaya ang ganda po, no? Kaya ngayon, every time you read something na pinagbabawal ng Diyos, we need to appreciate it. Even though at times we don't understand it, we pray to the Lord, Lord, I don't understand it, but help me to obey it because I know. You know what's best. Okay? Imagine mo, sabi ni Satan, pinagbabawal niya kasi gusto niya lang itaas yung sarili niya. Gusto niya siya lang ang mag-enjoy. Ganun ang mindset. Not understanding that it's all for the glory of God. Because He's sovereign, He's thinking of everything, He's consistent. Ang kanyang ginagawa, mga kapatid, ay para sa ikabubuti ng lahat. Now, let's go to the last point, which is the safeguard in this cosmic conflict. We look at the start, we look at the subject, and now let's look at the safeguard. Okay? Hindi po yung sabon. Okay? Okay. But what's our safeguard? Ito mga kapatid, hindi lang 99.9%, okay? Kundi 100% the Lord can safeguard us. Why? Because in Matthew chapter 4, there was this experience na si Jesus Christ was tempted in the wilderness. And what happened? Ang mga temptation ni Satan, sige, ganito, yung tinapay, gawin mong yung bato, gawin mo tinapay. Kung ikaw nga talaga ang Diyos, there's this, yung tricky mga words, if you are the Son of God. Itapon mo ang sarili mo sa pinnacle ng temple dyan sa taas at ililigtas ka ng mga angels. If you are the Son of God, anong gagawin niya daw? Lumuhod ka lang sa akin, worship me, and all of these things will be given to you. But the Lord, Jesus Christ, answered with the Word of God. Okay? He answered with the Word of God. So again, mga kapatid, ito yung mga temptation that was being thrown. Kaya nga po sa Luke 4:6, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and give it to whomever I wish. Di ba? Grabe mga kapatid yung nangyari dito. Kung titingnan po natin yung mga twist ng mga pangyayari, ang ginagawa ng kaaway, sinasabi niya, lahat ito nasa akin Ibinibigay ko sa iyo, pero isa lang ang rule. Sambahin mo ako. Di ba? Sambahin mo ako. Pero anong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? In all three cases, Jesus used Scripture to defend against the enemy's attack. What's our safeguard? Our safeguard, mga kapatid, is to continue clinging to His words. What's our safeguard? To continue studying His words. What's our safeguard? To continue spending time with Him. Because the more we spend time with the Bible, the more we spend time with Christ in prayer, the more we spend time with Christ in active service, the more we spend time with Christ in fasting, and many more, the more we get to know Him. And that's why the very intention of our reading of the Bible is to know that He is the God of love, of mercy, of grace, and of justice, and of truth. And the more we get to know Him, the more we grow in our knowledge of Him, the more, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, that we will be safeguarded with the attacks of the enemy,
When the enemy comes attacking the character of God, casting doubts in our minds who God is. When we know Him well through the reading of the scriptures, through prayers, and through experience in active service, in loving Him more and more each day, in serving Him, the more we get to know Him, what happens? We are safeguarded because we know whom we believe. We know who He is. Alam natin kung sino siya. And that's why Jesus Christ was always quoting the scripture in all His dealings with the enemy. And even in rebuking people, even in discussing with people, He knows the Word of God. He knows the scriptures. And in the same way, if we continue growing and reading in the study, and we continue reading and growing in the study of the Word of God, the more we will know Him. Mga kapatid, ang reason ba't ay nagbabasa ng Bible? Para mas maging klaro sa atin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Na ang Diyos ay gustong mapabuti tayo. Na ang Diyos, yung mga pinagbabawal niya, ay para sa ikabubuti natin. Yung Diyos, ang intensyon niya, lahat lamang ay mabuti. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos, mga ginigilo ko ng mga kaibigan at mga kapatid. Okay? Kaya po, dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, I hope and pray. As we look at the cosmic conflict, we look at the start. We look at the subject, which is, ang subject is the character of God. And we look at our safeguard. We need to continue spending time with Him, get to know Him more and more, so that whatever attacks of the enemy, whatever attacks na ibabato sa atin, hindi tayo basta-basta maniniwala sa Kanya because we know that He is a God of love. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray that we will all continue to grow in Christ. We will all continue to grow in our knowledge of Him. Para bawat atake ng kaaway, kahit minsan nahihirapan tayo, kahit minsan parang napakabigat sa ating kalooban at sa ating mga puso at sa ating mga isip, at kahit mabigat, masasabi natin, at the end of the day, alam ko na ang Diyos ay mabuti. Lord, nahihirapan ako ngayon. Lord, nasasaktan ako, Lord. Hindi ko maintindihan bakit pinahihintulot nyo na mangyari sa akin itong mga to. But I want to believe that you are in control. I want to believe that you are a God of love. I want to believe that you know what is best. Lord, tulungan nyo lang po ako na huwag manghinang, manghawak lamang sa inyo. At tawarin mga kapatid, the more we get to see the love of God, I hope that we will also see the love of God. Or we will also extend that love to the people around us. Nawa po na-bless kayo dito po sa simple at practical na pag-aaral natin ginawa. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, lakit at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at sa inyong pagmamahal. Salamat po sa aming natutunan ngayon. Tunay po, Panginoon, na kayo'y napakamabuti, na kayo'y napakamapagmahal. Kayo'y mabuti, kayo'y mapagmahal, kayo'y Diyos na ang nais lamang ay maganda para sa bawat isa amin. Patawarin niyo po kami sa mga panahong in-entertain namin yung idea na you are not loving, you're not faithful, you're not just. Forgive us, Lord, na pag may trials kami, pag meron kaming mga sometimes blessings, or ano pa mang nararanasan namin, sometimes, Lord, we forget who you are. Lord, help us to keep in mind how loving and how gracious you are in our lives. Lord, ninadalahin ko po ang lahat ng mga sumusubaybay. Nawa po'y patuloy kaming sama-samang manghawak lamang sa inyo. Patuloy kaming maniwala na kayo'y mabuti at pag-aralan namin at maranasan namin na kayo may tunay na mapagmahal sa bawat isa sa amin. At anumang problema at pagsubok na dumating sa aming buhay, mahirap man po, Panginoon, pipiliin namin mahalin kayo dahil kayo'y nagmamahal ng lubusan sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo sa ating simpleng pag-aaral na ito. At nawa po'y patuloy namin kayong makasama pa sa mga susunod na pag-aaral. Muli po gusto po magpasalamat sa lahat ng mga kaibigan at mga batid na patuloy po nagpe-pray, nagsusupport. Kaya po ang inyo pong likod, nakakapaglingkod online at nakakadalaw sa mga iba't ibang lugar. Maraming salamat po for opening your homes. And by God's grace, I'm able to serve different places dahil po sa inyong pagmamahal. At tawarin po, ipatuloy ninyong maranasan pa ang pagmamahal ng ating Panginoon. Please share this video para mas marami pong makinabang. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.